So, hi there, future LPTs and top notchers. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome sa ating live session for Filipino Majorship. Alright, so sa mga nandito na, sige kindly tag and mention your friends na pumarito na sa ating platform. Sapagkat ito po ay public live, so basically, ito po ay open para sa lahat ng Filipino majors. So, grab nyo na po to. It's because right after this live ay ipa-private na po natin to and only members can access this video sa atin pong private group. Okay? At sa mga hindi pa po nakaka-join dyan sa ating exclusive review group ay pwede pa po kayong humabol sapagkat lahat ng sessions po natin is recorded kaya pwede nyo pong balikan anytime. Okay? So, may mga nagbabalik. 'Di ba? Lumabas yung let result last day. So, sabi ni Ma'am Clavetti, okay, ito yung mamimiss ko pero hindi ko na babalikan. Thank you, Ma'am Joyce. LPT na ako, one take, no retake. Highly recommended po. Alright, so congratulations po, Ma'am. And, di ba, magpapaskong lisensyado. Alright, so before tayo dadako sa ating session ngayon, gusto ko lang batiin lahat ng pumasa at sa mga hindi naman po pinalad, isang mahigpit na yakap po sa inyong lahat. Alright, so wag humawala ng pag-asa sapagkat darating din yung time na ipagkakaloob ng may kapal yung inaasam nyo na lisensya. Siguro hindi pa ngayon, baka sa susunod kayo naman. Okay, so yes, again, kindly tag and mention your friends. So sa mga pumasa, congratulations po. Di ba, worth it. Lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng sakripisyo. Sapagkat magpapaskong lisensyado. Okay, so since marami na tayo, so let's start. This will be our session 6 na po. Again, ika-6 na session na po natin to sa ating group. Kaya kung member ka po sa ating private group, I hope by now ay napanood nyo na po lahat ng sessions natin na nasa group. Okay, so ang tatalakay natin ngayon ay hinggil sa paghahanda at evaluasyon ng kagamitang panturo. So disclaimer lamang po that all content and intellectual property belong to the rightful owners. No copyright infringement is intended, and of course, it is for educational purposes only. So, magandang hapon. Alright, so here is our reference. So, dalawang aklat yung ginamit natin. Ito yung paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo at ang guro ng bagong milenyo, mga kagamitang panturo sa Filipino. Alright, and before we proceed with our question number 1, sisimulan natin sa pagmamanifest. Again, pakikomento nga po ang inyong mga pangalan na may LPT sa dulo. Again, sisimulan natin sa pagmamanifest. Okay, sige, manifest lang tayo ng manifest hanggang sa magkatotoo. 'Di ba? Ang daming nagtatag sa kanilang mga kaibigan. So, mas maganda yan nang sa gayon ay sabay-sabay ho kayong papasa at mag-uutaking. No one should be left behind. Okay, 'di ba? Magandang hapon po, Ma'am. LPT na ako. Maraming salamat po. So, congratulations po at maraming salamat at nagtiwala po kayo sa program natin. At nakikita ko ng yung mga pangalan. So, without further ado, let's start with our question number 1. Okay, number 1, ito ay uri ng close na pagsusulit na binubuo ng isa or higit pang talata na may puwang para sa mga kinaltas na mga salita na kung saan ang pagkakaltas ay laging ika-5, ika-10, or anumang ratio na napili. So ito ay tinatawag na, is it letter A, the fixed ratio deletion? Letter B, the variable ratio deletion? Letter C, the multiple choice clause? Or letter D, the basic clause? So what would be your answer for question number 1? Pakikomento ko. Okay, number 1, I see a lot of letter A alpha. Ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Again, number 1, ito yung pagkakaltas na laging ika-5, laging ika-10.
So, sa madaling salita, ang hinahanap natin is may sinusunod na order. Again, laging ikalima, laging ikasampo, or anumang ratio na napili. Kapag may sinusunod na order, then that would fall under the fixed ratio deletion. Letter A, alpha, ang tamang sagot. How about letter B, Bravo? Okay, from the word variable ratio deletion, so meaning ang pagkakaltas ay walang sinusunod na order. Again, kapag variable ratio deletion, tatandaan natin, ito yung pagkakaltas na walang sinusunod na order. Ang multiple choice naman, ito yung may pagpipilian. Ang basic close is walang pagpipilian. So, ganun lang po ang tatandaan natin. Sige, i-drill natin kapag fixed ratio deletion, meaning may sinusunod na order. Kapag walang sinusunod, that would fall under the variable ratio deletion. Multiple choice, meaning may pagpipilian. From the word choice. So, meaning may pagpipilian. Ang basic close, meaning walang pagpipilian. Alright, nakuha po ba? Or medyo mabilis yung pacing natin? I hope nakakasabay. Okay, so narito. Again, multiple choice, may pagpipilian. Ang basic close naman is walang pagpipilian. Okay, number 2, ano ang tawag sa kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto na buo at ganap sa kanyang sarili at naglalahad ng mga tiyak na takdang gawain? Is it letter A, curriculum, letter B, banghay aralin, letter C, the module, or letter D, talahanayan ng spesifikasyon? So what would be your answer for question number 2? Pakikomento ho. Okay, di ba? Ang daming nagbabalik. So, congratulations po. Alright, so congratulations po, Ma'am Adaptar. Okay, number 2, I see a lot of letter C, Charlie. Ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Again, context clue will lead you to the correct answer. Kung marunong kang maghanap ng context clue, mataas yung chance na papasa at magtatap ka sa board exam. Okay, number 2, I see a lot of letter C, Charlie. At of course, kapag kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto na buo at ganap sa kanyang sarili, then that would fall under module. How about curriculum? Again, curriculum. Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating curriculum? Ang curriculum naman, okay, nagsisimula sa letrang K, kaya ito ay kabuuan na nilalaman ng isang pinag-aaralan. Again, curriculum, ang tatandaan natin, ito ay kabuuan na nilalaman ng isang pinag-aaralan. Ang banghay aralin naman, banghay aralin or the lesson plan. So meaning, ito yung mapa or balangkas ng mga inihandang gawain ng guro. Again, kapag mapa or balangkas ng mga inihandang gawain ng guro, so that would fall under banghay aralin. Kapag buo at ganap sa kanyang sarili, that would fall under module. Ang talahanayan ng spesifikasyon naman or the TOS, ito yung lawak na gagawin or sasaklawin sa gagawing pagsusulit. 'Di ba katulad ng LET exam, may TOS tayo or the table of specification. In that way, guided yung mga reviewee kung ano yung aaralin at kung ano yung possible na lalabas sa board exam. Again, kapag sinabi nating TOS, ito yung pagtatakda ng lawak ng paksang sasaklawin ng pagsusulit. So that is the TOS. So for this one, buo at ganap sa kanyang sarili ang hinahanap, kaya this is under letter C, Charlie. Okay, module ang tamang sagot. Okay, number 3, ano ang pinakamakabuluhang pagkakaugnay ng pagtuturo at pagsusulit? Is it letter A, ang pagtuturo ay isinasagawa upang masagot ng natutuhan bilang batayan sa pagtaya sa ginawang pagtuturo ng guro? Letter B, ang pagsusulit ay panukatan sa pagtatamo ng natutunan bilang batayan sa pagtataya sa ginawang pagtuturo ng guro? Letter C, ang pagtataya ay mahalagang elemento ng isang planong pampagtuturo. Letter D, ang pagtataya ay bahagi ng pagtatamo samantalang ang pagtuturo ay dahilan kung bakit may pagtataya. So what would be your answer for question number 3? Pakikomento ho. Okay, again, ang hinahanap natin, ano raw
ang pagkakaugnay ng pagtuturo at pagsusulit? Again, connection or pagkakaugnay ng pagtuturo at pagsusulit. Okay, bakit nga ba may pagsusulit pagkatapos ng pagtuturo? It's because we want to know kung may natutunan ba ang mag-aaral sa ginawang pagtuturo ng guro. And that is letter B, bravo ang tamang sagot. Again, bakit nga ba may pagsusulit after sa pagtuturo? Sapagkat nais malaman ng guro kung may natutunan ba ang mga mag-aaral sa ginawang pagtuturo ng guro. Kasi kung mababa yung score ng mga bata, then most likely hindi nila naintindihan yung konsepto. 'Di ba? Ito yung panukatan. Ito yung batayan kung may natutunan ba talaga yung mga mag-aaral. And for this one, this is letter B, bravo po ang tamang sagot. Okay, number 4, ano ang pagkakaiba ng objective at subjective na pagsusulit? Is it letter A, ang objective ay mahirap ihanda, ngunit madaling iwasto, samantalang ang subjective ay madaling ihanda, ngunit mahirap iwasto? Letter B, ang objective ay madaling sagutan, samantalang ang subjective ay mahirap sagutan? Letter C, ang objective ay madaling buuin sa tulong ng mga sanggunian, samantalang ang subjective ay masalimuot gawin? Letter D, ang objective ay mas mahabang item ng pagsusulit kaysa subjective. So what would be your answer for question number 4? Pakikomento ko. Alright, again, ang hinahanap natin, what is the difference between objective and subjective type na pagsusulit or assessment? Okay, number 4, I see a lot of letter A, alpha. Okay, sige, ano-ano yung mga halimbawa ng objective type na pagsusulit? Okay, nais kong malaman kung may mga nakapag-aral na ba kayo sa Proof Ed? Again, ano-ano yung under sa objective type na pagsusulit? We have multiple choice test, mga true and false, that is under objective type. Ang subjective naman, ito yung mga essay natin. Nagbibigay tayo ng opinion or mga personal na damdamin. So ngayon ang tanong, ano ang pagkakaiba ng objective at subjective na pagsusulit? Alright, I see a lot of letter A, alpha, at of course, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Again, ang objective ay mahirap ihanda. Bakit nga ba mahirap ihanda yung mga multiple choice test? It's because kailangan mong pag-isipang mabuti kung ano yung mga distractor yung ilalagay mo sa multiple choice. Okay, ang objective ay mahirap siyang ihanda, however, madali siyang iwasto. 'Di ba sa multiple choice A, B, B, C, D, A, 'di ba? Ganun lang, madali siyang iwasto, however, mahirap ihanda. Pag sinabi nating subjective, ito naman yung madaling ihanda, ngunit mahirap iwasto, mga essay. Sapagkat kinakailangan mong basahin at i-analyze yung sagot ng mag-aaral bago ka or bago mo siya bibigyan ng puntos. Kaya pag sinabi natin subjective, ito ay madaling ihanda pero mahirap iwasto. Alright, so for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Again, letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, number 5, alin sa mga sumusunod na yugto ng pagsusulit wika ang higit na naaangkop sa mga mag-aaral sa makabagong panahon? Alright, so is it letter A, the pre-scientific stage? Letter B, the scientific stage? Letter C, communicative stage? Or letter D, wala sa nabanggit? So pagdating sa board exam, wag na wag sasagot ng wala sa nabanggit sapagkat bawat tanong ay may kasagutan. So ang una nating i-eliminate dito is the letter D agad. So ngayon, you are down with 3 choices only. Okay, number 5, mukhang iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter C, Charlie, at may iilang sumagot ng letter B, Bravo. Okay, again, anong pagsusulit raw ang naaangkop sa mga mag-aaral sa makabagong panahon? Makabagong panahon. So for this one, this is communicative stage. Again, letter C, Charlie ho ang tamang sagot. So pag sinabi kasi nating pre-scientific stage, ito yung sa time na to, ang pagsusulit or ang mas binibigyang diin ng pagsusulit ay ang pagsasaulo.
'Di ba? Noon kapag magaling kang mag-memorize, ay matalino 'yan. So, yan yung paniniwala noon. That is according to the pre-scientific stage. So, I guess nasali ko, yes. Okay, again, ang pre-scientific stage, binibigyang diin rito ang pagsasaulo. Pre-scientific stage, makaluma. Kapag memorize mo or magaling mag-memorize ang isang bata ay automatic matalino agad yan. So, ang scientific stage naman, dito nagsimula ang pagpapahalaga ng pagsusulit. Nagsimula ang pagtataya or pagpapahalaga sa pagsusulit na dapat raw ang pagsusulit ay mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan. So sa communicative stage naman, dito na tuluyang nabago yung mindset natin regarding sa pagsusulit. So dito, ito ay naniniwala na dapat mas mahalaga na naintindihan mo yung konsepto. Hindi yung purely pagsasaulo lang. Kasi kung pagsasaulo lang, later on makakalimutan yan. Unlike kung naintindihan mo talaga yung konsepto, dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda mo. Alright? So, yan yung kaibahan ng communicative stage. Again, pag communicative stage, ang focus ng pagsusulit sa panahong ito ay ang pangkalahatang kasanayan. Again, pangkalahatang kasanayan na. So, for this one, ang hinahanap natin, makabagong panahon, kaya this is letter C, Charlie. Okay, number 6, ito ay isang panukat na ginagamit ng mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkatuto pagkatapos ng isang pagtuturuan. So, is it letter A, pagtuturo, letter B, evaluation, letter C, kagamitan, or letter D, pagsusulit? So, what would be your answer for question number 6? Pakikomento ho. Again, panukat raw na ginagamit ng mga guro upang sukatin. Ano nga ba yung ginagawa ng guro upang sukatin kung may natutunan ba ang mga mag-aaral? It's through assessment. Sa Filipino, yaan ay tinatawag nating pagsusulit. So for this one, this is letter D, delta. Again, ito yung panukatan na ginagamit ng guro upang malaman kung may natutunan ba ang mga mag-aaral. So this is letter D, delta, ang tamang sagot. Okay, di ba nakakatuwa na ang daming nagbabalik ng mga LPT na hindi na para mag-review kundi para magpasalamat na. So ito yung gusto natin, 'di ba? Okay, so congratulations po and see you in the field soon. Ito na yung next na isusuot, 'di ba? Ito na. Pagkatapos pumasa, so kung may ano kayo, you apply agad sa DepEd. Okay, number 7, ano ang katangian ng pagsusulit na kung saan ito ay nangangahulugang pagiging consistent or permanente sa resulta ng score ng isang mag-aaral mula sa pagsusulit na kinuha. Is it letter A, mapanghahawakan, letter B, kabisaan, letter C, katiyakan, or letter D, maisasagawa? So what would be your answer for question number 7? Pakikomento ko. Okay, tinitingnan ko yung mga komento nyo sa cellphone ko. Okay, sige. Number 7, I see a lot of letter A, alpha. Again, pagiging consistent or permanente sa resulta ng score ng isang mag-aaral. Ito yung ngayon, bibigyan mo sila ng pagsusulit, then later on, bibigyan mo ulit sila ng pagsusulit. At kapag consistent yung score na nakuha ng mga mag-aaral, din masasabi nating reliable yung ginawa mong pagsusulit. So that would fall under. Okay, number 7. I see a lot of letter A, alpha. Sure na ba tayo dyan? Again, pagiging consistent or permanente sa resulta ng score ng isang mag-aaral. Okay, mukhang may mga paninindigan na ang ating mga Filipino majors. And for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Again, ito ay mapanghahawakan or reliability. What does it mean kapag sinabi nating validity? Again, validity. Ito naman yung sinusukat ang isang bagay na nakatadhanang sukatin. Ito yung kapag ang topic mo is all about linguistika, so nararapat lamang
na ang pagsusulit na ibibigay mo ay all about linguistika. Hindi pwedeng ang topic mo is linguistika tapos yung ibibigay mo na pagsusulit ay panitikan. Hindi pwedeng ganon. Kung ano yung nakatadhanang sukatin, yun ang pagsusulit na ibibigay mo sa mag-aaral. That is under kabisaan or validity. So, ang katiyakan naman, again, pag sinabi natin katiyakan, ito yung nandito. So, nakapaloob rito yung mga pamantayan sa pagbibigay ng puntos sa pagsusulit. Again, di ba kapag may mga pagsusulit tayo, especially group activity, before natin bibigyan ng group activity ang isang bata or ang isang mag-aaral, kinakailangan muna nating ilatag yung mga criteria natin. And that way, okay, hindi tayo maging bias sa pagbibigay ng score. That is under katiyakan or specificity. Ang usability naman, ito yung ang pagsusulit ay maibibigay ng mga guro at maisasagawa ng mga mag-aaral sa isang matagumpay na paraan. Again, dapat yung pagsusulit na ibibigay mo ay maisasagawa ng mag-aaral sa isang matagumpay na paraan. That is under maisasagawa or usability. So this is under katangian ng mabisang pagsusulit. Ano yung mnemonics natin? We have the VRUST. V for validity, R for reliability, U for usability, S for specificity, at D for discriminating power. Again, kapag sinabi natin discriminating power, ito yung natutukoy or nakikilala natin ang iba't ibang antas ng katalinuhan ng mga mag-aaral. So, di ba, sa pamamagitan ng mga scores, nadidetermine natin kung sino yung mga mag-aaral na kinakailangan ng tulong, ng a little push ng teacher. So, that is under discriminating power. Okay, again, this is under katangian ng mabisang pagsusulit. Ano yung mnemonics natin? We have VRUSD. Okay, number 8. Anong strategiya sa pagtuturo ng tula ang naaangkop sa mga mag-aaral na may mataas na antas ng kasanayang pampagkatuto? Alright, so is the letter A the fishbowl technique? Letter B the Venn diagram? Letter C the fishbone technique? Or letter D the KWL technique? So what would be your answer for question number 8? Pakikomento ko. Okay, number 8, mukhang iba-iba nagsagot ang ating Filipino majors. May nakikita ko na sumagot ng letter C at letter A alpha. Again, mukhang kompleto Ricardos tayo dito. A, B, C, D ang nakikita ko. Again, ang hinahanap natin, strategiya sa pagtuturo para sa mga mag-aaral na may mataas na kasanayang pampagkatuto. So bakit nga ba sinasabing may mataas na kasanayang pampagkatuto? Sapagkat sa teknik na ito, ang mag-aaral lahat ang gagawa ng mga gawain. Again, mag-aaral lahat ng gagawa ng mga gawain. So this would fall under the fishbowl technique. Letter A, alpha ang tamang sagot. So sa mga nagkamali, kurutin ang sarili. Okay, at least natuto. Again, fishbowl technique. Ano nga ulit yung tatlong pangkat ng fishbowl technique? Uy, natalakay na natin to sa ating session 5. Kung member ka sa ating private group, alam mo na to. Tatlong pangkat ng fishbowl technique. Sige, nais kong hintayin ang inyong mga kasagutan. Nais kong malaman kung naaalala pa ba. Again, tatlong pangkat ng fishbowl technique. We have the nucleus, the outer group, at saka outermost. Huwag na huwag niyong kakalimutan. So, ito yung nakagandahan sa atin. Again, hindi ako mahilig sa annotation or sa mga meaning. It's because I want you to listen to the discussion. Gusto kong maintindihan nyo yung konsepto para kahit bali-baliktarin man ang tanong ay makakasagot pa rin kayo. Hindi yung iniba na pagdating sa board exam, ayun, ikaw nalito na. Kasi memorize ka lang ng memorize pero hindi mo naintindihan yung konsepto. Okay, very good. Nucleus. We have the nucleus, the outer group, at saka outermost. Yan yung tatlong pangkat ng fishbowl technique. Okay, pag sinabi nating tagapagtalakay ng paksa, they are the anong pangkat?
nucleus. Ang outer group naman, sila yung pangkat ng taga-masid at taga-puna. Again, taga-observe at taga-puna. They are the outer group. Ang ikatlong pangkat naman, sila yung tinatawag nating outermost. So pag sinabi nating outermost, sila yung tagapagsabi. Again, tagapagsabi, they are the outermost. Sige, drill natin, tagapagtalakay, nucleus. Tagamasid at tagapuna, outer group. Tagapagsabi, they are the outermost group. Alright, so I hope naaalala pa. Okay, how about Venn diagram? Ano naman yung tatandaan natin sa Venn diagram? Okay, Venn diagram, kapag may pagkakaiba at pagkakatulad, Venn diagram yan. Ang fishbone technique, ito yung may cause and effect. Again, cause and effect, that is the fishbone technique. Ang KWL technique naman, the know, what, learn technique. Ito yung ginagamit ng guro kung nais nilang malaman ang prior knowledge ng isang mag-aaral. Kung ano yung dating alam na ng mag-aaral, ano yung gusto nilang matutunan at ano yung natutunan nila pagkatapos ng talakayan. That is the KWL technique. So for this one, kapag may mataas na antas ng kasanayang pampagkatuto, so they are the fishbowl technique. So bakit nga ba sinasabing para lamang sa mag-aaral na may mataas na antas? Sapagkat sa technique na ito, ang mag-aaral lahat ang gagawa ng mga gawain. So this is letter A, alpha. Okay lang po ba yung facing natin? Hindi naman mukha akong nagra-rap dyan. 'Di ba nakakasabay naman kahit papaano. So, okay, again, if you want to join sa ating private group, paki-message na lamang po yung Facebook page na ito. So, for 500 pesos, it is composed of 18 sessions na po yan hanggang final coaching na po yung babayaran. Plus, free access sa aming Gen Ed at Proof Ed discussion last season. Okay, ganun yung matatanggap nyo kapag nag-avail kayo sa program natin. Okay, number 9. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ng item ang tama para sa pagsusulit ng pagpuno sa patlang? So, is it letter A, ang patlang ay isang halimbawa ng pang-uri? Letter B, ang salitang maganda ay isang patlang ng pang-uri? Letter C, ang patlang nagbibigay turing sa pangalan at pang-uri? Or letter D, ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at patlang? Okay, so alam na alam nyo na to. So for this one, this is letter D, delta, ang tamang sagot. So dapat kapag gagawa ka ng tanong hinggil sa pagpuno sa patlang, tatandaan natin na dapat nasa hulihan palagi yung patlang. In that way, yung mag-aaral, hindi lang sila magme-memorize, kundi mag-a-analyze sila sa ibinigay mo na passage or yung hinihingi mo na sagot. So this is letter D, delta, ang tamang sagot. Again, ang patlang ay nasa hulihan kaysa unahan. Sa makatuwid, ang dapat na pinuputol ay ang stem kaysa sa termino para higit na makapag-analisa ang mga mag-aaral kaysa magsaulo lamang ng konsepto. Okay, number 10, ito ay isang aklat patungkol sa heograpiya na may detalyadong impormasyon tungkol sa iba't ibang bansa at kontinente ng mundo. So, is it letter A, atlas, letter B, almanac, letter C, encyclopedia, or letter D, dictionaryo? So, what would be your answer for question number 10? Pakikomento ko. Okay, by the way, I just want to inform everyone na ang atin pong session is mangyayari every Sunday. Okay, Sunday po kadalasan yung session natin. Okay, number 10. I see a lot of letter A, alpha. Sige, ngayon ang tanong, ano ang pagkakaiba nila ni encyclopedia? Again, ang iba kasi nalilito between atlas at encyclopedia. So may mga termino sila na para lang silang magkatulad. May isang term lang ang atlas na wala kay encyclopedia. Okay, so for this one, again, kapag aklat patungkol sa heograpiya
na may detalyadong impormasyon tungkol sa iba't ibang bansa, then that is under atlas. Letter A, alpha, ang tamang sagot. So, pag sinabi nating encyclopedia, ito pa rin ay isang aklat na naglalaman ng detalyadong impormasyon. However, ito ay hindi nakafocus sa heograpiya. Ang encyclopedia is nakafocus sa iba't ibang paksa, general. Ang atlas, aklat na naglalaman ng detalyadong impormasyon patungkol sa heograpiya. Yun yung kaibahan nilang dalawa. Again, huwag malilito between atlas. Ang encyclopedia nakafocus sa iba't ibang paksa. Ito yung aklat na may detalyadong impormasyon pa rin, however, nakafocus sa iba't ibang paksa. Ang atlas is may detalyadong impormasyon pa rin at ito ay nakafocus sa heograpiya. Okay, for this one, this is letter A, alpha. So again, atlas, ito ay isang aklat patungkol sa heograpiya na may detalyadong impormasyon. Ang encyclopedia naman, ito ay aklat na naglalaman ng detalyadong impormasyon pa rin, however, ito ay tungkol sa iba't ibang paksa. Again, iba't ibang paksa. Ang almanac naman, ito yung uri ng aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon. Again, kapag aklat na nagtataglay ng pinakahuling impormasyon, that is the almanac. Ang tesauro naman, ito yung libro or maaaring makita sa diksyonaryo na nagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat ng salita. Again, nagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat ng salita, that is under tesauro. Ang diksyonaryo naman, ito yung aklat na naglalaman ng kahulugan, baybay, or spelling at pagpapantig ng isang salita. At ito ay nakaayos ng pa-alfabeto, A, B, C, D. Okay, number 11. Ayon sa panuntunan, ano ang dapat iwasan ng guro sa pagbuo ng item para sa pagsusulat na pagtapat-tapatin? So, is it letter A, distractor? Letter B, talahan na yan? Letter C, padron sa pagmamarka? Or letter D, susing sagot? So, what would be your answer for question number 11? Pakikomento po. Again, ano raw yung dapat iwasan kapag bubuo tayo ng pagsusulit? Okay, so congratulations po ma'am at finally, di ba, magpapaskong lisensyadong guro. Okay, number 11, I see a lot of letter C, Charlie, at of course, ang iiwasan natin is pattern. Okay, di ba, kapag kasi may pattern, yung sagot mo, yung mag-aaral, hindi na yan mag-a-analyze. Ay, ganito pala ang pattern A, B, B, C, C, D, D. So, wala nang analyzation na nangyari. So, kinakailangan mong iwasan ang pattern sa gagawing pagsusulit. So, that is letter C, Charlie. Number 12, dapat bang guro ang personal na nagwawaso ng pagsusulit ng mga mag-aaral? Is it letter A, oo, sapagkat obligasyon at bahagi ng trabaho ng isang guro ang gawaing pagwawasto? Letter B, hindi, sapagkat mas marami pang dapat mapagtuunan ng panahon ang guro na higit na mahalaga sa kanyang pagtuturo kaysa pagwawasto. Letter C, oo, upang higit na matiyak ng guro ang ganap na pagkatuto ng mga mag-aaral, gayon din ang mga kahinaan nila. Or letter D, hindi dapat binibigyang pagkakataon ang guro mabawasan ang bigat ng kanyang gawain upang higit na matutukan ang pinakapangunahin niyang tungkulin, which is ang pagtuturo. So number 12, ano ho ang inyong kasagutan? Pakikomento ho. Okay, I see a lot of letter C, Charlie. Okay, ito yung tanong na iba-iba ng kasagutan sa iba't ibang sources. But for this one, I stand with my answer. This is letter C, Charlie. Again, ang guro dapat ang higit na magwawasto or ang magwawasto sa pagsusulit ng mga mag-aaral kasi siya yung nagturo. Siya yung mas nakakaalam kung sino yung mga mag-aaral na kinakailangan ng tulong. 'Di ba? Hindi naman pwedeng
ikaw yung nagturo tapos sa ibang teacher mo ipapawasto yung pagsusulit. Paano niya malalaman, 'di ba? Ikaw yung mas nakakaalam sa ginawa mong pagtuturo. Kaya ikaw ang dapat na magwasto ng output or mga gawain ng mga mag-aaral. And that is letter C, Charlie. In that way, 'di ba ikaw yung nagturo. Kapag ikaw yung magwawasto, then you will be guided na the student need remedial. Ang mag-aaral na ito kailangan ng tulong. 'Di ba? Malalaman mo kung ano-ano yung mga kahinaan ng mga mag-aaral. So that is letter C, Charlie. Number 13. Anong strategiya sa pagtuturo na kung saan magbibigay ng hula ang mga mag-aaral tungkol sa teksto batay sa karanasan at impormasyong galing na rin sa teksto. Again, magbibigay ng hula ang mga mag-aaral. Okay, for example, sa tingin nyo, makukuha kaya ni Don Juan ang ibong Adarna? So, magbibigay sila ng paghuhula. Ma'am, pwedeng makuha, pwedeng hindi. Ganon. Alright, so that would fall under, is it letter A, pinatnubayang pagbabasa, pag-iisip? Letter B, ugnayang tanong-sagot? Letter C, ana, alam na, nais malaman or nabatid? Or letter D, wala sa nabanggit? So what would be your answer for question number 13? Pakikomento po. Okay, this is under, again, magbibigay ng hula ang mga mag-aaral hinggil sa binasang teksto. Sa tingin nyo, makakauwi kaya si Don Juan sa kanyang paglalakbay? That is under pinatnubayang pagbabasa, pag-iisip. Nagbabasa ka, however, plus, okay, nagbibigay ka or nagtatanong ka sa mga mag-aaral nang sa gayon ay makakuha ka ng impormasyon sa mga estudyante. 'Di ba? May mga input kasi sila. So this is under letter A, alpha. Pinatnubayang pagbabasa, pag-iisip. This is letter A, alpha. Okay, pag sinabi nating ugnayang tanong-sagot, ito ay nabuo dahil sa obserbasyon ni Rafael na palaging may pinapasagutang tanong ng mga guro pagkatapos bumasa. So ito na yung after. Again, kapag ugnayang tanong-sagot, ito na yung pagkatapos basahin yung teksto. May mga katanungan na ibinibigay ang guro para sa mga mag-aaral. Ang pinatnubayang pagbabasa, pag-iisip is during pagbabasa. Again, ang pinatnubayang pagbabasa, pag-iisip is nangyayari during pagbabasa. Ang ugnayang tanong-sagot, tatandaan natin, ito ay nangyayari after sa pagbabasa. Ito yung kapag ang guro ay nagbibigay na ng mga tanong hinggil sa binasang akda or pagkatapos bumasa. Yun ang tatandaan nyo. Again, letter A, during, letter B, after. Okay, number 14. Pinalitan pa. Okay, 14. Alin sa mga sumusunod ang dapat isaalang-alang ng guro sa pagwawasto ng pagsusulit na pasanaysay? Okay, una, unawaing maiwasto ang lahat ng sagot ng mga mag-aaral sa bawat tanong. Letter bagod. Number 2, maghanda ng gabay na balangkas para sa konsepto at tunguhin ng sagot. Ikatlo, bumuo ng rubric na naglalaman ng pamantayan sa pagwawasto at inaasahang kasanayan. Ika-4, sumangguni sa iba pang maaaring makapagwasto upang matiyak at mabalanse ang pagtataya nito. So, is it letter A, tambilang 1 at 2 lamang? Letter B, tambilang 3 at 4? Letter C, tambilang 1, 2, 3? Or letter D, tambilang 1, 2, 3, 4? So, what would be your answer for question number 14? Pakikomento po. Okay, I see a lot of letter D, delta, at of course, lahat ng ito is ang dapat isaalang-alang ng guro kapag magwawasto ng pagsusulit na pasanaysay. This is letter D, delta. 1, 2, 3, 4 ang tamang sagot. Okay, number 15, binasa ng guro ang mga sulatin ng kanyang mga mag-aaral at bumuo siya ng pangkalahatang impresyon. Pagkatapos ay binigay niya ang mga puna or comment. Again, pag sinabi natin puna, yaan yung mga komento upang mapabuti
ng mga mag-aaral ang kanilang wika? Anong paraan ng evaluasyon ang ginamit ng guro? So, is it letter A, pagmamarkang holistic? Letter B, pagmamarkang analytic? Letter C, criterion reference? Or letter D, dalawang focus ng pagmamahal? So, what would be your answer for question number 15? Pakikomento ko. Alright, I see a lot of letter A, alpha. Sige, ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Again, ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Okay, may nagbabalik ulit si Ma'am Angeline. Congratulations po, Ma'am. Si Sir Dominic naman. Alright, so, di ba, ang daming pumasa ngayon. And sana, di ba, soon kayo naman. Number 15, I see a lot of letter A, alpha. Ngayon ang tanong, ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Okay, i-monitor ko lang kayo sa phone ko. Naririnig pa ba tayo? Diba? Okay naman yung audio natin. Again, let me know kapag may mga inconvenience tayo. Okay, so number 15, I see a lot of letter A, alpha. At of course, ang ating context clue is pangkalahatang impresyon. Bumuo si teacher ng pangkalahatang impresyon. And that is under pagmamarkang holistic. Letter A, alpha ang tamang sagot. How about pagmamarkang analytic? 'Di ba? Kung holistic is whole, pangkalahatang impresyon yung sinusukat, ang pagmamarkang analytic naman, ito yung specific yung susukatin natin. Again, kapag pagmamarkang analytic, meaning specific yung susukatin natin. Holistic, pangkalahatang impresyon yung sinusukat natin. Yun yung kaibahan nilang dalawa. Ang criterion reference naman, ito yung may criteria or pamantayan na dapat mapagtagumpayan ang isang mag-aaral. That is under criterion reference. At ang kabaliktaran ng criterion reference is the norm reference. Ito yung madalas lumabas sa proof ed. Okay, again, so sa mga nandito na, hindi ako mahilig sa annotations sapagkat gusto ko kayo yung mag-take down notes at kayo yung makinig talaga. Okay, again, ang kabaliktaran ng criterion is the norm reference. Pag sinabi nating norm reference, meaning ito yung kino-compare natin ang performance ng isang bata sa isa pang bata. Again, ang norm reference, kino-compare natin ang performance ng isang mag-aaral sa iba pang mag-aaral. That is the norm reference. Pero kapag may criteria na dapat mapagtagumpayan, then that is under criterion reference. Ang holistic naman, pangkalahatang impresyon yung sinusukat. Kapag specific, so that is under pagmamarkang analytic. So this will be our last item for our session 6. So maraming salamat po at dalangin ko na sana ay may natutunan kayo. So maraming salamat sa 2 oras, almost 2 hours natin na live session. Okay, so sa mga members natin sa private group, antay-antay lang po sapagkat right after this live ay kinakailangan ko pa tong i-download at i-upload ulit sa ating private group sapagkat may guidelines si Meta na dapat 30 days mawawala yung mga live session. So, kinakailangan i-re-upload ulit yung mga live session natin para hindi mawala. So, ganun yung mangyayari. Maraming pagdadaanan kasi mawawala yung mga live session natin after 30 days. Yan yung bagong guidelines ni Meta. Alright, so maraming salamat po at dalangin ko na sana ay may natutunan kayo.